Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Oh, itong isa pang kinakalat ng mga ano. Ha? Itong isa pang kinakalat. Tungkol naman dito sa ano. Si Leni Robredo daw ay take 2 sa bar. Si Sara Duterte daw ay take 1. Ah. Ito rin, si Tio Moreno na naman ang nagkakalat nito. Ayan oh. Bago daw manghamon ng debate ang kampo ni Leni kay Sara. Ha? Ito, VP Sara take 1 bar exam passer. Leni take 2 bar exam passer. Hindi magka-level ayon kay Moreno. Ayan. Kung talagang magaling si Leni Robredo sa debates, bakit twice nag-take ng bar exam? Dahil hindi pumasa sa first take? Now, compare the situation to VP Sara. Gets nyo na bakit ayaw makipagdebate ni VP Sara? Dahil hindi sila magka-level. Real talk lang. O yan ha. Ginagamit na naman na issue. Si Leni Robredo daw take 2 sa bar. Ha? Si Sara Duterte daw take 1 sa bar. O. Kaya wala daw, hindi daw magka-level, kaya hindi magdidebate si Sara kay Leni. Ha? Unang-una mga kabunyog, mga kababayan. Sagutin natin tong issue na to ng pagiging take 2. Oh, take 2 nga ba si Leni Robredo? Yes. Hindi naman yan kinakaila ni Leni Robredo na take 2 siya sa bar. Ha? Take 2 siya sa bar. Pero malaki ang pagkakaiba ni Leni at ni Sara. Unang-una, si Leni Robredo, nang nag-take ng law, pamilyado na. May pamilya na siya, may mga anak na. Ang hirap mag-take ng law, lalo pag-take ng bar, kung pamilyado ka. Lalo pa, siyempre, si Jesse Robredo, yung asawa niya, politiko. Siyempre, ang nakatutok sa pagpapalaki ng mga anak, si Leni. So, mahirap yun. Ha? Kailangan, kung magti-take ka ng bar, focus ka. Ako nagtuturo ako ngayon ng College of Law. 5 years na akong nagtuturo ng College of Law sa Ateneo de Naga University, College of Law. Anong sinasabi ko sa mga estudyante ko? Ha? Anong sinasabi ko sa mga estudyante ko? Ang law ay kailangan focus ka. Kailangan focus ka. Kahit ako nang nag-take ako ng law, may pamilya na ako. Nag-take ako ng law, working student ako. Ha? Nung nag-take ako ng law, 2002, kasi nag-graduate ako ng college 1990, pero hindi kaagad ako nag-law. Nag-take ako ng law 2002. Ngayon, nung nag-take ako ng law, wala na. Nire-recruit ako sa fraternity. Ayaw kong sumali sa fraternity. Sabi ko, maaabala ako sa fraternity. Sabi ko, may working student ako, saka may pamilya ako. Hindi ko na kaya yung mga fraternity. Ang tutok ko talaga, mag-aral, yung trabaho, tapos pamilya. Yun, doon umiikot ang buhay ko, wala nang iba. Ngayon, wala akong iniintinding ibang noon. Wala akong iniintinding ayaw ko ng mga association. Ayaw ko ng fraternities. Nire-recruit ako noon sa mga civic organizations. Ayaw ko. Sabi ko, tutok ako sa pag-aaral. Kasi gusto kong pumasa. Ha? Gusto kong pumasa kaagad. Take 1 sa bar. Ayaw ko ng distractions. Pamilya lang ako, trabaho, at saka pag-aaral. Minsan, pagkatapos ng klase namin, ang gusto ng mga kabats ko, mag-inuman muna. Kasi yung mga kaklasmate ko sa law, mga bata pa fresh graduate ng mga university sa Manila. Tumutok talaga ako sa pag-aaral ko. Ngayon, dahil sa pagtutok ko sa pag-aaral ko, graduate ako, valedictorian. Kasi talagang nag-focus ako. So, si Leni Robredo, pinaliwanag niya naman, bakit siya hindi pumasa sa unang take niya. Ang sabi ni Leni Robredo, ito, Robredo explains what really happened when she failed her first bar exam. Ang sabi niya, 4 na linggo kasi ang bar exam namin noon. 4 na linggo. 4 na linggo. 8 subjects yan eh.
Sa umaga, isang subject, sa hapon, isang subject. Next Sunday na naman, isang subject na naman sa umaga, isang subject na naman sa hapon. Ganun yung bar exam namin noon. Ngayon, sabi ni Leni Robredo, kwininto niya, nung fourth Sunday ba yon? Nung fourth Sunday na, last niya ng exam, nagkasakit yung anak niya. Nagkasakit daw yung anak niya, si Aika, yung panganay. Dengue. Umuwi muna siya ng Bicol. Ibig sabihin, sa linggo ng exam, umuwi siya ng Bicol para tingnan yung anak niya. Tapos bumalik siya Thursday na para sa exam na naman ng Sunday. Ayun, na-distract siya. Kaya, sa ano pa naman, may bumagsak ka lang na isang subject, hindi ka napapasa. O, yun ang paliwanag ni Leni. Na-distract siya sa bar exam niya. At saka, nung nag-take siya ng law at ng bar exam, pamilyado na siya. Kasi si Jesse Robredo, nasa politika. Kaya ang nag-aasikaso sa pamilya, si Leni. Kaya hindi rin siya makapag-concentrate. Ay malamang si Sara Duterte nung nag-take yata yan ng bar, nag-take siya ng law. Ano pa yan? Hindi pa yan pamilyado. Baka dalaga pa yan nung nag-take ng bar. Iba yon, magkaiba yon. Magkaiba. Kapag nag-take ka ng law, nag-take ka ng bar na wala ka pang pamilya, ano ka pa, single ka pa, tutok ka pa sa pag-aaral, ano yon, malamang papasa ka talaga sa take 1. Kung may pamilya ka na, dapat dun sa panahon ng review at sa panahon ng pag-take ng bar, kalimutan mo muna yung yung mga concern sa pamilya. Kasi hindi pwede talagang madistract ka. Ang hirap ng bar exam eh. Pinaliwanag naman ni Leni Robredo. Pinaliwanag niya na ang nangyari sa kanya sa pangalawang take niya ay ano yan mga kabunyog? Yung pangalawang take niya, nagkasakit daw si Aika, So, nagkasakit si Aika ng dengue, obligado siyang umuwi muna sa Naga City, sikasuhin muna si Aika. Sa mismong sa mismong week ng exam, ay mahirap talaga 'yon. Ngayon, malamang si Sara Duterte, nag-take yan ng law, lamang dalaga pa yan, single pa yan. Ibig sabihin, focus na focus pa yan. Lamang yun, kaysa sa nag-take ka ng bar na may pamilya ka na. Kaya ako, nung nag-take ako ng law, ayaw kong ma-distract ako ng ibang concerns. Ang pinukusan ko noon, pag-aaral, trabaho, pamilya. Yun lang. Wala na akong mga barkada-barkada, kahit mga organizations, wala. Kaya dahil nakafocus ako yun, graduate ako, class valedictorian ako, na talagang pinukusan ko yung pag-aaral ng law. Kasi mahirap pag hindi ka focus. Ay inamin naman ni Leni Robredo, na-distract siya. Kumbaga, kahit matalino ka pa, kahit naghanda ka pa sa bar, kapag na-distract ka, at sabi ni Leni Robredo, yung linggo na mismo ng bar exam, nagkasakit yung panganay niyang anak. Umuwi muna siya ng Bicol. Bumalik na naman siya nung mag-e-exam na. Kaya na talaga yon. Kumbaga, masyado ng distracted na ang isip. Kaya mahirap. Mahirap yung ganong sitwasyon. Si Sara Duterte, malamang, nung nag-aaral yan ng law, dalaga pa yan, o kaya focus pa siya dyan. Malaki ang pagkakaiba niyan. Malaki ang pagkakaiba. Okay, mga kabunyog. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.